Yung binabanggit niyo po na competitive enhancement measures na sa Fun, oo. sinasabi ninyo under the law, dapat meron na yan. Was there ever a time na may natanggap kayong ganyan? Kundi man subsidiya ang kailangan Wala nyo? pa. Wala Wala ever? pa. Actually, Oo. ginawa nila yung guidelines niyan, kanya lang wala maka-access dahil napaka-demanding nung requirements. Yung pagkaunawa ko doon sa mga sumubok, they were supposed to revise that. Wala pa ho yung bagong guidelines, Oo. unfortunately. Okay, so competitive enhancement measures po na nasabi ninyo, meron naman ng pondo, halos 2 bilyong piso, pero ever since, wala naman kayong natanggap. Pero sa ngayon, ano po ang pinaka-kailangan ninyong tulong galing sa gobyerno? Kung hindi man fuel subsidy na binabanggit nyo kanina. Unang-una, wag nilang palalain, wag nilang ipanik yung mga mamimili at ang publiko. Bago naman sana maglabas ng mga datos, ay kumonsulta man lang. Kasi mahirap po yung ganyan. Ngayon, may member ho kami na bata pa kasi, kinakantsawan siya ng kanyang mga kaedad niya na, oy, maglibre ka naman sa Jollibee. Pasensya na mama, pero maglibre ka naman ng at pataas pala ang presyo niyo ng ganyan. Yung mga ganon, ma'am, yung sa katulad ko may edad na, hindi ako apektado ng ganyan, pero yung those who are still young and entrepreneurial, sa mga hanay namin, naapektuhan kasi lugi na nga sila, nakakantsawan pa. Hindi ho nakakatulong ho yan sa panahon na salat, na nalulugi na yung pinuhunan mo, pinaghirapan ng magulang mo, ay naagnas na sa lugi, ay lalabas ho na ganyan. Akala tuloy ho ng... tapos ho, ang nagiging dating ho, kawa-awa ho din ng DA dyan. Ang nagiging dating ho kasi sa amin, sa malaking bahagi ho ng industriya, they are laying down the predicate to help again DepEd or NEDA to reduce the tariffs, which is unnecessary. Ang hirap po talaga. Sinasaktan nila yung sarili nila. Nawawalan ng credibility. Kami nila Mr. San Diego, kahit papano, nakakapag-ugnayan namin ng personal yung marami dyan sa DA, alam namin na merong iba, maayos yung kaisipan. Pero yung mga membro namin at yung mga nasa industriya, hindi naman nakikipag-ugnayan sila. Nakakapag-iisipan sila na masama. Na you are laying down the predicate for further liberalization na siyang naglagay sa atin sa hukay na ito na tuwing may crisis, hindi natin maintindihan kung anong gagawin natin. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil ito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo.